Samantala, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang Davao Occidental, Davao del Norte na nakakaranas pa rin ng pagbaha. Yan ang ulat ni Jaira Mondes. Agad na nagsagawa ng clearing operation sa nangyaring landslide sa sinugpang Barangay Lanao, Don Marcelino sa Davao Occidental nitong Miyerkules, Mayo 21. May landslide din sa sitio Kidaman, Barangay Buguis sa San Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pero pwede nang daanan ang nasabing kalsada. Sa Barangay Santa Cruz sa Panabos City, Davao del Norte, tumugon ang LGU sa mga apektado ng baha. Umabot sa 68 pamilya o higit 200 na mga individual ang nalubog sa baha. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11, bagamat walang bagyo, ang nararanasang pag-ulan sa Davao Region ay bunsod ng epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Apektado ng ITCZ ang Davao Occidental, Davao del Norte at maging sa Davao City. Samantala, isang senior citizen ang namatay sa Davao Occidental matapos umanong malunod sa rumaragasang agos ng tubig sa ilog bunsod ng pag-ulan. Isang kumpirmadong namatay sa lungsod sa Don Marcelino, Barangay Lapuan. Isa ka 68 anyos nga lalaki, si Bandila Yuba Lagunsay, kumpirmado sa Municipal Health Officer. Nagsasagawa na ng post-disaster risk assessment sa mga lugar at inaalam na ng OCD-11 ang halaga ng pinsala ng ITCZ sa rehiyon. Nanawagan naman ang ahensya sa mga LGU na ayusin ang drainage system lalo na sa mga barangay dahil ito ang nakikitang dahilan sa pagbaha sa lugar. Payo rin ng OCD-11 na umalis na ang mga residenteng patuloy na naninirahan sa mga landslide-prone areas. Aabot sa 2,600 na pamayanan ang naninirahan sa mataas na panganib ng pagguho ng lupa sa Davao Region. Ang mga sapa nato kay nanglan og daghang kayong project nga tawag nato river or flood control project. Tapos katong flood control project nga dinagko ang kahinanglan. Kay nag-climate change na lagi, nagkadagko ng baha. Jaira Mondes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.